Ako, I started with Gutesa. Nagsimula lang ako magsalita nung lumabas Sergeant Gutesa. Kasi nga, nung nagkwento Sergeant Gutesa sa akin, sabi niya, Sir, may isa pong beses, nag-deliver yung isang congressman, 50 maletas. Grabe Na ang laman ay 50 million. Sabi ko, ha? Ganon? O, sir. Tapos, dinala po namin nga from Valley Verde, dinala namin sa bahay ni Saldico sa Horizon. Wala sa Horizon, nag-deliver po kami sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So, parang nagugulat talaga ako. At sabi niya, 3 times a week ang delivery. Sabi ko, ba't alam mo? Kasi may group chat sila. And then later on, Grabe, ano? nagsalita, Casual, ano? nagsalita si Saldico. At yun na nga, nagsalita na siya. Corroborated, kung ano na sinabi niya. Sa known evidence, corroborative evidence yun. Sabi ko, wow, talagang ibang klase na to. Pagkatapos lumabas pa yung 18 Marines. Diba? At kung marinig mo yung kwento, kasi iba talaga attorney yung, di ba, personal knowledge eh. Ay, alam mo sir, grabe, pag binubuhat namin, o paano yun sila sakit sa aeroplano? Hindi sir, kaya ng aeroplano yan. Hanggang ganitong ilang bilang ng maleta. So, makikita mo talaga yung pagkaalam nila doon sa korupsyon. At nakita ko yung pagkakataon na hindi na pwede to. Alam mo, madalas nagsasabi yung mga kaibigan ko, Mike, ba't di ka nagsasalita? Alam mo sinasabi ko, Tony Ferdy, ba't ako magsasalita? Ang daming kasama ni Pangulong Duterte sa Kongreso nung panahon namin. Ang dami niyang kasama sa Senado. Ang dami rin niyang kasama sa kabinete. So ang thinking ko, sila yung first in line, sila yung unang panlaban, kumbaga. Nung napansin ko, tahimik yung mga tao, wala nang nagsasalita. Si Attorney Ferdinand lang narinig kong maingay. At saka si Ina Sampang. Oh. Kaya nga sabi ko, teka lang, kailangan natin magsalita. Because if not, parang isipin ng mga nagnakaw, pwede pala to. Diba? Pag nagnakaw ako, katulad ni Henry Alcantara, iniisip niya, nagnakaw ako, assuming lang, 4 billion lang, o 4 billion, bayad lang pala ako ng 200 million, o 300 million, absuelto na ako. Diba? Absuelto na ako, tahimik na ako, may pera ako, billion-billion, pero yun, kawawa yung mga taong bayan, nalunod, nasira kabuhayan, walang nangyaring flood control, at yung perang dapat ginamit na makakatulong sa pangkalahatang ekonomiya, walang nangyari. Dahil naging ghost project pala. Cabinet na ako. Nauso yun yung, ang tawag dyan, yung may console na maliit. Yung PSP? Hindi PSP, yung bago pa PSP. Game and go ba yun? Parang, sa ganun parang, yung maliit lang, no? Parang PSP ngayon. So nakita pa ako ng isang reporter, sabi, sir, nagaganyan ka pala. Sabi ko, pag nakaka-stress, di ba, ano ko muna, lalaro ka 30 minutes para lang matanggal yung stress mo. Kung hindi po kayo public servant ngayon, ano kaya ang trabaho ng isang mic defensor? I would think, actually hindi man ako public servant ngayon eh. Diba? Private sector talaga, kasi at some point, kasi bata nga ako nagsimula, at a certain time, nung nasa kabinete, nung nawala na ako sa kabinete, si President GMA was asking me, balik ka sa gobyerno. Sabi ko, ma'am, gusto ko muna mag-focus sa negosyo, gusto ko mag-focus sa mga anak ko. Kasi ang hirap din and this goes for yung mga nasa Congress or sa public service, ang hirap talaga nung nasa government ka and nagbibuild ka ng pamilya mo. Especially that time. Ngayon, medyo maganda na yung salaries, nagkaroon ng increase. Kasi talagang yun medyo may konting sakripisyo. Yeah. Yun yung ginawa ko talaga, na mag-focus ako sa negosyo, maayos ko yung financially yung pamilya ko, na hindi mo kailangan kumuha ng maleta para masustain mo yung buhay at pag-aaral ng yung mga anak. Anyway, eto I don't know if I should ask this. Hindi naman maselan. Siyempre, naging boss niyo yung kaibigan natin, si GMA. Oo. Oh. Can you tell the people something about GMA that is not generally known? Not generally known. Okay. Well, una, si GMA talaga, pag nagalit, kasi di ba ang perception parang nanggagalit siya, ganun. Actually, hindi siya nagagalit. All related sa trabaho. Kahit na, kunyari, nag-uusap kayo, tapos may tinanong ko sa kanya, hindi siya nagagalit eh. Talaga? So, kunyari, even if you're housing secretary, may tatanong ka sa housing, no, hindi siya nagagalit. Ang ayaw niya, pagka may trabaho na dapat tapusin, for example, sabi niya, ayusin niyo yung permitting ng mga tao. Kunyari, mag-loan ka. Dati kasi ang requirement para makapag-loan,
if I'm not mistaken, mga 21 documents. Dami. Oh. Grabe So, red tape. galit na galit si GMA doon. So, doon siya sumisigaw na talagang, fix this, we have to do this, blah, blah, blah. Pero hindi siya galit sa'yo. Mo yata yung Oo, tono. ganyan. Ikaw ata attorney eh. Tapos, napapansin ko, parang ngayon may mga video ko nakita nagpa-viral, yung nakangiti siya tapos biglang wala. Oo. Yung, di ba, minsan yung nakangiti siya tapos biglang wala. Actually, noon pa siya ganun. Noon pa siya ganun. Nakaya niya na galit siya. Eto ako, baliktad naman ha. Galit siya, and then bigla siya nakangiti. So, si ma'am, may pagkaganon siya yung... Kaya niya, ina-snap. Di ba, kunyari galit tayo, ang hirap natin immediately mag-recover. Oo. Si Ako, Jemmy ganun hindi. ako Oh, I guess siguro dahil nga yung galit naman niya was never personal. You know, hindi naman ganun. Kaya pwede siya nagagalit. Ngayon, hindi na. Ito, trabaho. Tapos nakita siya, oh, kumusta na, Attorney Ferdy? Ganun Oo. na, ano, parang ganyan. Parang hindi ganyan yung tono. Hindi. Eh, pag kay Sir Mike, paano? Hi, Mike. What happened to this? Ito naman. Ano ba yan? Lagot ka. Lagot ka! Since na-mention nyo na rin po na ang tagal nyo nga pong nagtrabaho sa ating former President Gloria Macapagal Arroyo, for sure, knowing her na full of wisdom, di ba? Ano po ang isang bagay na natutunan nyo sa kanya na hanggang ngayon, baon-baon nyo pa rin ngayon? Okay. Nung pagkaupo namin, ito kitang-kita ko to immediately for 2 weeks, nagsisimula kami ng 9 ng umaga. After dinner kami matatapos, dinidiscuss namin yung medium-term development plan. Oo. Medium-term development plan. So, kailangan mong i-present bawat department. Kunyari, I recall, DPWH. Ang function ng DPWH is number 1, yung infra should either help the economy, help tourism, help peace and order, or meron siyang social-civic component. Meaning, kahit na 5 bahay lang yan na mahihirap, kung kailangan mong gawin ng farm-to-market roads, ilagay mo and justify mo. So, can you imagine, nag-represent ka? So, kailangan tong kalyeng to, kailangan tong building to, dahil for national security reasons, for tourism reasons, kailangan alam mo. So, ako sa housing, as I mentioned, pag developer at that time, ang signatures na kailangan para ka makapag-develop, 80 signatures. 8-0. Grabe. 80. Wow. I'll give you an OMG. example, Tony Ferdy. I'll give you an example. Kailangan sabihin mo na yung lupang gagawin mo ay hindi coconut plant farm. Hindi siya sugar farm. Wala siya tamang irrigation. So, doon pa lang sa tatlong yon, pupuntahan ko lahat ng agency. Grabe. Grabe. Isa-isa. Oh, so, that was one of the things. So, talagang trabaho. And pangalawa, si GMA nagagalit siya, huwag ka magbarunong. Kung hindi mo alam, tanong mo. Di ba? Or sabihin mo sa kanya, ma'am, I'll check on that. Huwag ka magbarunong. So, yun yung ganong paghahanda. Parang natamaan yata ako ng ganong style. So, yun yung isang ano sa kanya, yung preparation sa kanya. Yung sense of duty niya, Yes. nare-recall ko nun, sabi ng mga PSG at that time, hirap na sila kay President Ferdinand Ramos. Fidel Fidel Ramos. Kasi ang sipag. No? Mas nahirapan pa sila kay Jenny. Oo. Hindi, grabe, even up to now naman. Even up to now. Nakikita ko Sobrang eh. hard work. Talagang dire-diretso. Anyway, going from one president to another. Yes. Dito naman sa incumbent natin. If you could have 5 minutes with him, one-on-one, anong sasabihin mo sa kanya? Ako, syempre, ang unang kong sasabihin, Mr. President, ano ba yung direksyon mo gusto mangyari? Because if you want to perpetuate yourself in power, Yeah. or i-perpetuate mo yung kagrupo mo in power, that will not happen. Without elections, that will not happen. Para matahimik na yung ating bansa, kung sino man yung mastermind, kung hindi ikaw, no? At sinasabi mo kunyari hindi ikaw, ipakulong mo na. Tatahimik ang bansa. Yes. Pangalawa, si President Duterte, alam kong ICC siya, but you have to help in some ways na makabalik siya ng Pilipinas. Oh. Yan, tatahimik ang bansa. Kasi ang hirap
nung yung dating Pangulo, inilagay mo doon, ang daming galit, ang daming nasasaktan. Ang hirap na yung anak niya, in-impeach mo. Oo So nga natutuloy yung laban. Tuloy-tuloy ang bakbakan. Ang hirap na yung corruption issue na ikaw din ang nagsimula, na nagsabi, Yes. wala kang pinapakulong. So ito yung sitwasyon ng bansa natin. How can we move on? How can we work together if you have all these things na para bang nakabalot doon sa bansa? Na, if you recall, di ba, si President Duterte sabi niya, ikulong na natin si President Ferdinand Marcos Sr. Ikulong, ilibing Yes. si President Ferdinand Marcos Sr. Para makamove on na, di ba? Move on na. Tapos na tayo. Dati siyang presidente, whatever judgment you have of him, Tama. ilibing na natin siya. So yun eh. Tapos na, move on tayo. Correct. So again, ito yung mga balakid na nangyayari sa ating bansa. So hindi ko maintindihan paano matatahimik or how do they expect to keep everything calm, quiet, peaceful in the next 2 years kung ganitong patuloy na may mga problema. Diba? I mean, Ina, kunyari, ikaw, yung father mo, hindi lang ikinulong. Okay lang kung dito kinulong eh. Dahil GMA kinulong dito. ERAP kinulong dito. Pero inilabas mo sa isang bansa, sa ibang bansa, subject sa batas ng ibang bansa, yan ay hindi lang question ng tao. Yeah. Question niya ng soberenya ng Correct. ating bansa. Tama. O, di ba? Tapos ikaw ngayon, ini-impeach kita. Eh di syempre, supporters mo nagwawala, nagagalit. Tapos sinabi, may trilyon na korupsyon. Alam nila, nakikita nila. Alam mo, tinanong sa akin ano bang epekto nito sa ating lahat? O, ano bang epekto nito? Sa lahat po ng nasa hospital na ang nangyayari sa inyo, ayaw kayong bigyan ng guarantee letter. Mamamatay yung inyong kapamilya, yan po ay dahil sa pondo ng PhilHealth. Yan, problema yan. Correct. Yung mga gumigising ng alas 4 ng umaga para pumasok ng alas 8 ng umaga dahil kailangan nila magtrabaho, yan dahil dun sa punta sa subway. Kung tapos yan, walang traffic. Kung tapos yan, Kaya nga. makakapunta sa trabaho yung mga tao. Correct. Yung sinasabi po ngayon, mataas ang presyo ng bilihin. Kung inilagay mo yung irigasyon ng tama at hindi ghost project, may sapat na irigasyon ng mga tao. Yan, epekto ng korupsyon. Ngayon, El Nino, mawawalan ng tubig ang magsasaka. Mawawalan ng tubig sa atin, yung mga uminom sa bahay. Kung yung pondong yan ginamit para gawin yung dam, and we're talking of trillions of pesos, hindi aabot ng trilyon ang isang dam. Baka hindi pa umabot ng 50 billion pesos yun eh. Oh, yan ay dahil sa korupsyon. Kaya- So lahat ng mga bagay na to dugtong-dugtong. At kung yung ina mo, ama mo, kamag-anakan mo, pinsan mo, ay nagiging OFW. Dahil kailangan na magtrabaho, dahil masama ekonomiya dito, yan ay dahil sa korupsyon. Yan po ang hindi naiintindihan ng nakararami, no? Lalo na yung mga taong nagsasabi na perwisyo daw yung mga nagrarally. Hindi nila alam yung galit ng tao eh, di ba, Sir Mike? Ano po Ina, masasabi niyo hindi dito? ako naniniwala doon sa sinasabi nila may dumalabas na perwisyo. Tandaan nyo ang presidente sa Mindanao is negative 40. Ooh, In Visayas, it's negative 27. damn. In Metro Manila, it's negative 31. Can you imagine, Metro Manila, Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Grabe. So yung mga nagsasabi, kung minsan pagpansinin mo, pagka may nag-react sa page ninyo o may nag-comment sa inyo, buksan ninyo troll. Oo. Buksan ninyo Nakalock troll. profile. So, pinipilit nila na ayusin yung pag-iisip natin, yung pananaw natin, pero in the end, pag tinanong mo yung actual na tao, ako pag nakipag-usap ako, kunyari, may kausap lang ako 3 weeks ago. Ano lang, nagtatrabaho lang. Sabi ko, anong tingin mo dito sa impeachment? Eh sir, yung flood control nga, ayaw nilang ano yun, ito importante, trilyon-trilyon eh. Correct. Ganyan ang sinasabi. May isang gwardiya, kinausap ako. Sir, hindi na naniniwala kami sa mainstream media kasi binabaluktot nila yung mga nangyayari. So people are aware. Ang Pilipino aware kung ano nangyayari. And pasalamat na rin sa social media dahil may mga nagsasalita. No, Correct. nakikita natin yung katotohanan. Nakikita natin yung opinion ng bawat isa. Kaya ako, hindi ako basta naniniwala pag sinabing ito yung reaksyon, ito yung sinabi. Kasi in the end, yung totoong mga survey at pag yan ay lumabas, makikita mo kung ano talagang Speaks sentimento a ng lot. taong bayan. Yes. So, Kong, having said that, do you see the Philippines in the foreseeable future becoming a failed state? Yes. Yes. I think, di ba ang definition ng failed state pag yung institutions ay talagang wala na, hindi na yes, gumagana. oo. Pero ako, I would have a deeper definition of it pagka
yung mga tao nawawalan na ng pag-asa. Diba? Pag nawalan ng kumpiyansa sa gobyerno, it starts Yes. with the poorest of the poor, nawawalan na ng kumpiyansa, humihina na loob, wala na silang nakikitang kinabukasan. Sumusunod na yung mga negosyante, yan na, hindi na gumagalaw. Wala nang CapEx ang mga kahit yung mga Ayala, yung mga malalaking developers, ayaw na mag-capital expenditures. Yun na nga. Oo, puro conservation na lang ng resources. Correct. So, ito yung nangyari sa ngayon. Ayoko mangyari yung failed state na as you would define it, na talagang kagulo na tayo. Wala nang Oo. wala nang central authority. Wala nang central authority. Nakakatakot yun. Oo, wala nang hustisya, wala nang korte, yung talagang To each his own. civil war na yung nangyari. Yun ang sanang huwag nating Huwag abutin. naman sana. Huwag naman sana. Sir Mike, sa punto po ng buhay nyo ngayon, anong mas mahalaga sa inyo? Peace of mind or success? Okay. Sa akin kasi, medyo okay na yung pananaw ko na, o yung kalagayan ko na yung mga anak ko. Oh. Kasi graduate na sila. Ay, Diba? congratulations May mga, po. ano na, isa na lang na siya, titira. may abogado na siya. Oo. Married to another lawyer, yes. So, eto nga, actually, Ina, for the longest time, and I think si Atty. Topacio witness to this dahil sila Atty. Topacio, nauna pa sa akin na nauna pa kayo nagsasalita. Ako, I started with Gutesa. Nagsimula lang ako magsalita nung lumabas Sergeant Gutesa. Kasi nga, nung nagkwento si Sergeant Gutesa sa akin, sabi niya, Sir, may isa pong beses, nag-deliver yung isang congressman, 50 maletas. Grabe Na ang laman ay 50 million. Sabi ko, ha? Ganon? O, sir. Tapos, dinala po namin nga from Valley Verde, dinala namin sa bahay ni Saldico sa Horizon. Wala sa Horizon, nag-deliver po kami sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So, parang nagugulat talaga ako. At sabi niya, 3 times a week ang delivery. Sabi ko, ba't alam mo? Kasi may group chat sila. Then later on, Grabe, ano? Ganun nagsalita, casual, ano? oo, Over. nagsalita si Saldico. At yun na nga, nagsalita na siya. Corroborated, kung ano na sinabi niya. Sa known evidence, corroborative evidence. yun. Sabi ko, wow, talagang ibang klase na to. Pagkatapos lumabas pa yung 18 Marines. Diba? At kung maririnig mo yung kwento, kasi iba talaga, attorney, yung, di ba, personal knowledge eh. Ay, alam mo sir, grabe, pag binubot namin, o paano yun sila sakay sa aeroplano? Hindi sir, kaya ng aeroplano yan. Hanggang ganitong ilang bilang ng maleta. So, makikita mo talaga yung pagkaalam nila doon sa korupsyon. At nakita ko yung pagkakataon na hindi na pwede to. Alam mo, madalas nagsasabi yung mga kaibigan ko, Mike, ba't di ka nagsasalita? Alam mo, sinasabi ko, Tony Ferdy, ba't ako magsasalita? Ang daming kasama ni Pangulong Duterte sa Kongreso nung panahon namin. Ang dami niyang kasama sa Senado. Ang dami rin niyang kasama sa kabinete. So, ang thinking ko, sila yung first in line, sila yung unang panlaban, kumbaga. Nung napansin ko, tahimik yung mga tao, wala nang nagsasalita. Si Atty. Ferdin lang ang narinig kong maingay. At saka si Ina Sampang. Oo. Kaya nga sabi ko, teka lang, kailangan natin magsalita. Because if Tama. not, parang isipin ng mga nagnakaw, pwede pala to. Diba? Pag nagnakaw ako, katulad ni Henry Alcantara, iniisip niya, nagnakaw ako, assuming lang, 4 billion lang. O 4 billion, bayad lang pala ako ng 200 million. O 300 million. Absuelto na ako. Diba? Absuelto na ako, tahimik na ako, may pera ako, billion-billion. Pero, yun, kawawa yung mga taong bayan. Nalunod, nasira kabuhayan, walang nangyaring flood control, at yung perang dapat ginamit na makakatulong sa pangkalahatang ekonomiya, walang nangyari. Dahil naging ghost project pala. Kung Grabe. yung attitude na yan, hindi common yan. Kasi sabi nyo nga ang daming ayaw magsalita. Where do you get it from? Sino bang tao o mga tao na nag-influensya sa inyo na kapag may nakikita kang mali, it's not an option to keep quiet. You have to speak out. Nung bata ako noon, aktivista kami noon eh. So from sa UP, pagbalik ko noon, nag-aaral ako sa Pamantasan ng Pilipinas. Ang unang nakasama ko noon, in fact, nagkasama ko doon sa mismong kampanya ni Lian Alejandro. At that time, siya yung student Si leader. Lian Alejandro, Oo. di ko po kilala. Pinatay yun eh. Pinatay. Pinatay. Sa Malabon noon, kinakampanya ko siya. Tapos, mabait siya sa akin, no? And then, later on, yun nga, pinatay nga si Lian Alejandro. And then, nung nasa Congress na ako, ang nakakasama ko noon, si Joker Arroyo. No? Malaking influensya sa akin yan. And then, of course, ngayon si Cadante, nakasama ko rin sa Congress. Pero alam nyo, syempre yung tatay ko rin eh. When he was younger, aktivista rin siya. Yes po. I think grade 4. Pinag-usapan Much younger na... than today. Yes. Pinag-usapan na namin yung grade 4 ako.
US military bases at the time. Talaga? Grade Oo, 4, ha? Grade 4. Kasi kinikwento rin ng tatay ko yung Lalaro pa implikasyon. ako luksong tinik nun. Ano, Greg? Ako hindi pa ako ginagawa. Hindi, nun. actually, pinapaliwanag lang niya sa akin. So, nung nasa UP ako, naging Center for National Studies, tapos naging council ako, tapos yun na. Galing. Marami kang mga kausap na doon sa mga aktivismo. So, hindi, I don't think it's more on ideology sa ngayon na ito yung paniniwala mong ideolohiya, ito yung mga kailangan gawin. Pero, yung practical na nangyari, may nakawan. Kailangan natin sagutin. Yes. Diba? At ito, Atty. Topacio, kung ano man ang mangyari sa madarating na panahon, assuming magkaroon ng palitan ng pagkapangulo no, Yes. sa 2028, kailangan natin i-address ng Kongreso at Senado. Itong nagiging problema ng parang pondo, bilihan ng pondo. I mean, how do you now fix, is it just the structure? Struktura lang ba? O talagang may mga kailangan tayong gawin na para i-correct yung ganitong mga problema? Alam mo, Yes. iniisip ko lang, Tony Verdi, South Korea natanggal ang presidente na impeach. Yes. Ang nakita lang doon, nilagaluhan yung asawa ng bag worth $2,500. It's a form of corruption na for them. Grabe, ano? Impeach na yon. Pitch agad, no? Eto, trillion, billion Oh ang my narinig God. natin. Diba? Diyos ko po. At patuloy pa rin yung nangyaring pagtatakip at walang kinakasuhan. Okay. Ay, Ina! Ayan. Wow, ang paborito mo. Ang rapid ang fire rapid question. fire question. For At Sir ikaw na Mike bahala dyan. Defensor. It's all yours. Parang Go. Tito Boy. Okay. Sir Mike, coffee or tea? Coffee, Morning person or night owl? night owl. Lakas ng loob or talino? Oh. Lakas ng loob. Yun. Kasi papasok naman talino eh. Later on. Yes. Prinsipyo or popularidad? Prinsipyo. Congress or Malacanang? None of the above. Parehong ayoko. History or political science? Gusto ko history eh. History major pala ako for that matter. Wow! Wow, okay. Anong mas gusto niyo po? Magbigay ng speech or makinig? Siyempre, mas gusto ko sana makinig. Pero siyempre, napagpwersa ka magbigay ng speech eh. Pero mas maganda makinig. Good listener, wow. Pinakamahirap na salita, sorry or thank you? Sorry? Eto Isang- dyan yan, ha? Sorry seems to be the hardest word. Actually, Ano? mas madali mag-thank you eh. Pero sorry, sabihin may Ay, kasalanan ay. ka eh. Isang librong paulit-ulit niyong binabasa. Paulit-ulit ko binabasa. Alam mo, palati kong binabasa yung kay Robert Greene. Yung Power, 48 Laws of 48 Power. Laws of Ako Power. din. Oo. Isang Pilipinong leader na inahangaan ninyo ngayon. Sa ngayon, Sa ngayon. Marcoleta? Naks. Topacio? Uy! Kung hindi kayo naging politiko, ano kaya ang propesyon ninyo? Kaya magiging propesyon ko. Kailangan propesyon talaga o hindi naman. Pwede ba negosyante? Kasi pare, hindi ka mo Negosyante ka na maniniwala eh. pare eh. Uy! Oh, alam niyo na guys, gusto magpare ni Sir Mike. Mas mahirap, mamuno o sumunod? Mamuno. Oo. Local government or national government? Alam mo kung bakit local ang mas maganda ngayon? Kasi ang gulo ng national eh. Totoo. That I would agree. I mean, look, basta Duterte, at least maganda yung kanyang liderato sa Davao, di ba? Correct. Outside of what's happening in national. Okay. Public office or private life? Of course, mas masarap yung buhay ng private life. Pero yung public office kasi serbisyo eh. Serbisyo. And kailangan yung mga kabataan, lalo ikaw, Yes. isipin nyo talaga yung public life. Tama. Magsilbi. Text o tawag? Tawag. Tawagan kita later. Hindi kita italis. Joke lang. Isang pagkain na hindi ninyo kayang tanggihan. Tanggihan. Pagkain na hindi matanggihan. Ano ba? Yung dinuguan ni Mrs. Hindi. Kawa, sige, ina, lagot ka. Joke lang, Miss Julie. I love you. Hospitadyang? Oh, wow. Pinakahuling serye o pelikulang napanood ninyo? Alam mo yung The Chosen? Napanood mo na ba yung attorney? Ang ganda. Oh, By panoorin Jesus mo na. Christ. The Chosen. Oh. Is Saka that on simple, Netflix? hindi siya seryoso. I mean, not in a sense na parang mabubore ka. Nasa Netflix po ba yan?
Hindi, wala. Wala. Sayang. Ang kabataan ngayon ay blank. Ang kabataan ngayon ay nakalubog sa internet. Hindi naman. Ni lahat. Ang Pilipinas ay blank. Ang Pilipinas ngayon ay nakakaawa. Nakakaawa. Isang salita na gusto ninyong maalala kayo ng mga tao. Parang ano naman, siguro nagserbisyo. Well, unfortunately, that's all the time we have. Oo nga. Kung Sayang. Mike, siguro pagka may time, Yes. kaya Yes. pwede kayong magpaunlak ulit sa aming pangayaya, may time in the future o paglaya nyo. Yes. Anyway, kanina may naging kinilabutan ako nung sinasabi niyong parang nawawala na ng pag-asa ang mga kababayan natin. At Naluluha baka ka na maging ata, failed attorney. state tayo. Naluluha Oo. ka na. Pero to wrap up, can I request you to give your message sa ating mga kababayan para hindi naman sila mawalan Walan ng ng pag-asa. pag-asa sa ating bansa? Well, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Attorney Topacio. Hindi lamang dito sa programa, pero sa patuloy mo na kasi tinatawagan ko Yes. siya pagka may mga humingi akong gabay na legal. So thank you for that, Attorney Topacio. Of course, kay Ina, Always welcome. please continue to be there, to be active. No? Yes Bilang kabataan, kailangan ka na kumilos at hiyatin mo rin yung ibang kabataan na kumilos. Sa ating po mga kababayan, kailangan po nating patuloy na magsalita. Patuloy Yeah. na kumilos dahil hindi naman huto politika eh. Huwag po tayong mag-usap ng berde ka ba, pula ka ba, puti ka ba, dilaw ka ba. Wala akong ganon. Basta mag-focus lang tayo sa problema ng korupsyon. May dapat managot, may nangyari sa ating bansa na pagnanakaw, at kailangan po tayong sabay-sabay na kumilos para dito. Tama. At higit sa lahat, yung pondo may balik sa ating bansa. Kaya po sinabi kanina na yung kawalan ng pag-asa ng ating makabayan, kasi ito yung nararamdaman ng marami. Maraming. Pero sa gitna po ng dapat na masama loob natin, masakit yung ating loob, at masama yung ating nakikita, dapat magbigay to lalo sa atin nung init, no, apoy, para kumilos tayo once and for all. Tama. Na ma-address tong problema. Kasi ganun ho naman talaga eh. Talagang kailangan na sagutin natin itong mga problemang to upang maisayos natin yung mga bansa. Kanina binanggit ko yung iba't ibang problema na nagiging resulta ng korupsyon, nagiging resulta ng isang bansa. And ito ho ang mga problemang makikita natin pag hindi tayo gumalaw. Tama. Hindi tayo kumilos. Ako, sa akin, attorney, itabi na natin yung, kasi nung nagkaroon ng rally ng White Ribbon, nagkaroon ng rally ang We Are One, no? Ang mga kapatid sa iglesia, tuwa ako eh. Wala kang narinig na politika doon, wala kang narinig na iboto si ganito o dito tayo kay ganyan. Ang sinabi doon, ang importante dito yung accountability. Correct. Ang importante dito, ilabas yung katotohanan. At ang importante dito, yung totoong hustisya. At hindi selective justice. Correct. At yung pa rin yung patuloy natin pinaglalaban sa ngayon. Sa ngayon, ang boses, nagsimula, Attorney Topacio, Ina Sampang, later on, dumagdag ako, patagdag ng patagdag. At kung tayong lahat, kahit na gaano kalaki yung kalaban natin, kung ang bawat maliit na boses magsama-sama, ay kakayanan ho natin to. Mabago ang sitwasyon sa ngayon at mabago natin ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Iyak naman Okay, ako. thank you so much. Truly At hindi inspiring. lang isang small token ng Thank you. aming appreciation. Small toke. Salamat Kasi po. dapat malaman ng ating mga kababayan, hindi baling masama yung loob. Yung mga ibang house prosecutors, masama ang mukha eh. Anyway, at dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Small Talk. Thank you so much for spending your time with us today. Marami tayo na pag-usapan ngayon, pero hindi doon nagtatapos ang kwentuhan natin. Tandaan ninyo, ang mga malalaking pagbabago, nagsisimula lang yan sa mga simpleng usapan na tulad nito. No topic is too small when the conversation is real. This is Small Talk. See you next episode. Bye-bye again. Bye-bye again.